Pareho ang ending. Okay? Ang preaching, kung nagsisigaw ka at kumilos-kilos ka, kahit ang sinasabi mo ay walang kwenta. Hindi naman siguro ganun ang ibig sabihin. Ang teaching po ay merong pisara at merong stick at malumanay ang pagsasalita. Hindi po ganun. Ganito po, bilang pangdagdag lang po kung ano po. Ang preaching po is ang teaching, unahin ko ang teaching. Ang teaching po ay ang systematic presentation of accumulated facts, mga items, mga bagay, na research lahat yun. At ang pagpresentar mo systematic, hindi makalat. Yan ang teaching. Sa akin ha, sa definition ko yan. Pastor, ano naman? At kahit sino magturo, babae o lalaki. Ang preaching po ay ito. It is the passionate presentation or passionate plea, passionate na paghihimok to turn the facts into faith. Nakuha niyo po? Yung mga facts na binakita sa iyo, paniniwalaan mo ba? At yan, papasok ang preacher, ididikdik sa inyong isip, sa inyong puso, Amen, ang mga katotohanan na ito na nalaman nyo at paniniwalaan nyo. Kung pwede nga, itato sa ating mga utak at sa ating mga puso. Sa bagay, nauuso yung tattoo ngayon, di po ba? Tattoo sa physical. Itato nyo ang mga katotohanan sa inyong puso at sa inyong kaisipan. Yan po. So makita po natin ng Panginoon sa Matthew 16 verse 18, ang sinasabi niya, I will build my church. At sabi sa 1 Corinthians chapter 11 and verse 3 ay mahalaga po. Ito po ang sabi. Okay? Ito po ang sabi. Other foundation can no man lay than that is laid, which is, sino po? Jesus Christ. Hindi si Sean Mark Santiago. Hindi si Joyce Buntogon at hindi si Ireneo Bugtong. Pero sa ibang pastor, kung gusto niyo ilagay ang pangalan niyo diyan, bahala po kayo. Pero ang sabi ng pastor, ng Bible, si Kristo. Amen. At sa chapter 10 and verse 4, itong foundation ay may specific na pangalan. At sabi sa chapter 10 verse 4, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock, capital R, that followed them, and that rock was who? Christ. Amen. The Lord Jesus Christ. Siya ang punot dulo ng ating assembly. Sabi sa Luke chapter 12 na ating binasa kanina, huwag tayong matakot anuman size ng ating church, matagal man o bago. Sabi ng Diyos Ama, huwag kayo, sabi ni Jesucristo, Diyos Anak, sabi niya, huwag kayong mangamba. Dahil ang Diyos Ama, kaluguran niya na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Amen? Amen. Kaya kung lilima lang kayo, halimbawa sa pagtitipon, huwag kayong madismaya. Huwag kayong madiscourage. Lahat tayo ay dumaan sa estado na maliit at bata-bata pa. Pero kung magpapatuloy po tayo, pag magpapatuloy po tayo, meron tayong patutunguhan, merong mga kaganapan para sa atin. The foundation. Kung si Kristo ang ating Savior, tayo naman po yung mga stones. Sabi ni Peter, ye are lively stones. Buhay na bato. Amen? Amen. Hindi totoy bato. Kasi totoy bato, Fernando po yun. Okay? So, mahilig sa pelikula noong araw. Tayo ay lively stones, and that rock is Jesus, the chief cornerstone. Ang chief cornerstone ng church ay si Kristo, at nakahanay, nakadikit ang mga lively stones. Ito yung mga anak ng Diyos.
ito yung mga tumanggap kay Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas at Panginoon. At tayo ay nakaangkla, kumbaga, sa chief cornerstone na matibay na pundasyon ng ating simbahan. Kaya wala tayong ikatakot, wala tayong pong ipangamba na ang ating gawain ay may katuturan po yan. Amen. Merong kahantungan na maayos, mga kapatid. Huwag nating ikahiya ang bilang ng ating attendance. Amen? Huwag nating ikahiya kung light materials man lang ang ating pinagtitipunan. Kung tayo magiging matapat, mga kapatid, merong blessing ang Diyos balang araw. Amen. Anong English ng balang araw? Someday. Ha? Someday? Hindi. Akala ko bullet day. Bullet day. Okay? Someday. Someday. Okay? Meron tayong pagpapala. Amen? Amen. Number 2. Bilisan natin Ay, alam ko, gusto niyo nang magmerienda. Dito po sa 1 Corinthians, ituloy po natin 1 Corinthians chapter 12 naman, ay ating makikita. Corinthians chapter 12 verse 27. Alright? Amen? Amen. Mag-amen kayo para hindi kayo antukin. Kasi ako mismo inaantok na rin Verse 27, sabi rito, now ye are this and members in particular. Members tayo in particular. In verse 32 of Luke 12, sabi nga, the flock. Okay? At itong flock na ito ay may mga membro. At kung dadako tayo sa Acts chapter 20 and verse 28, sa pamamaalam ni Apostle Paul sa mga huling sandali niya, ay nabanggit niya po sa verse 28, Acts 20 verse 28, mag-ingat kayo, maghalong kayo, therefore unto yourselves and to all the flock, and over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Sino kausap ni Pablo dito? Mga pastor, mga elders, noong araw. To feed the church of God. So yung church of God ay ang isang tawag dyan, ang flock, and which he hath purchased with his own blood. Mga kapatid, ano ang pangalawa na elemento ng isang matagumpay na iglesia? Ang tinatawag na pagiging body of Christ or the flock. F-L-O-C-K, ang kawan. At sabi pa ni Pedro, alam niyo po si Pedro nung una, nung wala pang Pentecost, at kasama si Jesus at disciples, siya yung madaldal na apostol. At dahil sa kanyang pagdadaldal, minsan nire-rebuke siya ng Panginoon nang mamalabis siya. Pero nung pagkatapos po ng Pentecost experience, during Pentecost, nagwali siya, di ba? At ilan ang naligtas at nabaptize? 3,000, no? Amen. Oh. Tapos si Pedro na noon ay mayabang noon na apostle, pagdating sa Pentecost po ay nakamakita siya na nag-preach. At yumabang ba? Hindi po. Tingnan nyo, nagpakapakumbaba siya. Sa 1 Peter chapter 5 verse 2. 1 Peter chapter 5 verse 2. Ito ang sabi. Verse 1 muna, sabi, the elders or mga pastors which are among you, I exhort, who am also an elder. Pastor din ako, sabi niya. And a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Verse 2, anong sabi niya? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight. Ito yung pagka-bishop niya. Okay? Thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. And then, anong sabi niya dito? Verse 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder, ye also of the subject.
one to another, and to be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble, or hindi po hambog, humble. Yan si Peter, talking from experience. Pero ang pinag-usapan natin na punto dito, ang elemento ay flock. At sabi niya, kayong umaasikaso ng mga kawan or flock, magpaka-tino kayo, at kayo naman na nakababata ay magpaka-ubos kamo. Magpaka-humble kayo. So the second one is the church is a flock of God. Number one, the church is founded by Christ. And number 3, tignan po natin. 7 bagay lang ito. Amen? Okay lang Amen. 7? Amen. Sige po. Verse 3, number 3. Tignan po natin sa John 1:12. Sabi sa John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ang mga nagbaton kay Jesus ay ginawaan or binigyan ng Kapatan. gahom or power or karapatan to become the sons of God, even to them, pati sa kanila that believe or nagtuo sa kanyang pangalan. Alam nyo po, bawat isa na tumanggap kay Kristo, nagsalig sa kanya bilang sariling tagapagligtas, automatic during that time, he belongs to the family of God. Amen. Tignan po natin sa Galatians chapter 3 verse 26. Galatians chapter 3 and verse 26. The children, sino children? Sabi sa John 1:12, the sons of God, children of God by pamamagitan ng faith in Christ Jesus. You see, nagkakasundo yung mga bersikulo. Amen po ba? Amen. Nagkakasundo. At bawat ipinanganak na muli, na isang unang sa lahat makasalanan, siya ay kabilang na sa family of God. Ito ba ay namumog? O ka? Pati ba rin ba yung mga ipinanganak ng Old Testament? Kabuuan, family of God. Pagdating ng New Testament, inintroduce for the first time ang katuruan ng Kingdom of God. Kingdom huwag pinggan. Kasi nagugutom na yung iba. Kingdom of God. Amen? Amen. At sa Kingdom of God, kasali yung mga winalian ni na Jesus Christ, di ba? Sabi niya, John 3, you must be born again. Amen. Ano sabi doon? Cannot see the kingdom of God. Di ba? Oh, di ba? In-introduce yung kingdom of God. So, the kingdom of God, sabi, ay yung mga tumalima during that time sa New Testament. So, una, may tinatawag na pangkalahatan, bawat ipinanganak, family of God. Ang kingdom of God ay nasa loob ng family of God. Kasi mas malawak yung family of God. Ang kingdom of God ay nasa loob ng family of God. Hindi ito wrong doctrine. Hindi ito false teaching. Pastor, nasaan yung Church of God? Amen? Nasaan ang Church of God? Okay pa kayo dyan? Okay. Nasanay kasi tayo na minsan may funeral, no? Hati yung audience, di ba? Kaya kailangan silipin din natin. Mga nagbibingo kayo dyan, o mamadyong kayo dyan. Baka yan.
Baka, kaya siguraduhin natin na nakakaabot sa inyong mensahe. Amen? Ang family of God, malaking saklaw. The whole, kumbaga ito, whole Bible. At sa New Testament, may Kingdom of God. Asan yung Church of God? Ang Church of God ay nasa loob ng Kingdom of God. Ngayon, tayo na nasa kapanahunan ng Church Age. We are inside the Church of God who happens to be in the Kingdom of God, which happens to be in the family of God. Balang araw, makikita-kita tayo lahat sa langit. Pero, ang binibigyan ng diin ngayon sa panahong ito ay ang Church of God. Kaya importante sa mga tao na winawalian natin, importante na una sa lahat, save ka and you belong to a local church, hindi local church. Amen? Local church. Bakit sa local church? Dahil diyan ka magsaserve, diyan ka magiging matapat. Dahil balang araw, pag tayo ay dinala sa langit by way of rapture, tayo po ay haharap kay Kristo sa judgment seat of Christ. At tayo may bibigay ng sulit, account sa ating ginawa, sa ating paglilingkod bilang anak ng Diyos sa family of God, inside the kingdom of God, and inside the local church of God. Anong ginawa mo nung buhay ka? Di ka ba naging matapat na membro ng Living Word, Bible Mission, or Baptist Mission? Ikaw ba ay naging matapat sa Bethany, or sa CBC, or sa Bible Baptist, na kung saan ikaw ay member ng Church of God? Anong ginawa mo? Yan ay hahatulan kung magkakamerit ng reward or regret. Kaya importante na idiin natin, emphasize natin kahalagaan ng local church. Ang local church membership ay hindi taken for granted. Ito po ay dapat bigyan ng diin at pansin, na kung saan hindi yung mga member kung ano-anong pinaggagawan, relax na relax. Alam mo, opo, harap tayo sa Panginoon bilang ligtas? Yes! Pero, titistingin ang ating ginawa. Kung ito ay magiging, magkakaroon ng reward or pagsisisi, regret. Kaya ang katapatan ay importante sa isang membro sa Church of God, na nasa Kingdom of God, na nasa family of God. Wala tayong magagawa sa mga nauna ng mga believers. Wala tayong magagawa masyado sa mga parating na believers. Pero marami tayong magagawa sa kapanahunan natin ngayon. Kaya kung buhay ka at member ka ng isang local church or mission, magpakadalubhasa ka. Anong ibig sabihin? Hindi po Fernando po yun. Dalubhasa. Magaling sa draw. Martin, marami ka ng kinurakot. Importante po na palagaan natin ang ating church membership. Amen? Amen. Sa akin po, kung sa hindi na po maiiwasan, lumayo kayo sa inyong church dahil sa trabaho at doon na kayo sa ibang church, ay ibang lugar at merong church doon. Magpaalam kayo sa pastor ninyo. Kung talagang doon kayo permanente. Sa akin lang to, ha? Yun ang sinasabi ko sa church namin. Kung sa isang lugar, doon na kayo, doon na ang lahat kayo. At may church doon. At kapareho natin ng turo. Doon kayo. Hindi ko kayo pag-aari. Pag-aari kayo ng Panginoon.
Ngayon naman, kahit nandun kayo, kung meron naman kayong puwang sa puso ninyo, kahit member na kayo sa ibang church, at naalala nyo yung misyon na kung saan ginamit ng Diyos na kayo ay naligtas, padala nyo ng love gift ang church. Amen? Amen. Hindi na tithes, love gift. Kung minsan nga, ang laki ng love gift kaysa sa tithe eh. Mas maganda love gift na lang. Amen? Amen. Bigyan mo. Kasi ginagamit yan ng Diyos para ikaw ay maging matagumpay. Okay? Amen. Bilang flock member, bilang family, yan na. Magkakapamilya tayo. Pastor, mag-transfer na ako, sabi ng isang member. Sige lang, okay. Wag lang sa Catholic Church. Wag lang sa dating daan. Doon nga ako pupunta, Pastor. Sabi niya, bakit naman? Kasi walang tithes doon. Pambira. Yun lang palang dahilan. No? Walang tithes doon. Pambira. Sabi ko na, masusubukan ka sa iyong pitaka eh. Amen? Amen. At number 4. Ito ang pinakasentro. Kasi 7 ito eh. Okay? 7. Punta po tayo sa Mateo chapter 28. Matthew chapter 28. Always sa modern English. Ito kasing Bible natin, no? Na King James. Hindi lang Old English to. King James English ito. Ito yung Biblical English. Yung mga English natin sa kapanahonan natin, modern English, English for modern people, pero kakaiba ito. English, Biblical English. Amen. Pero alam mo, minsan papalitan nila ito at saka sa pagpapalit nila ito, minsan mayroon na babawasan na doktrina. Kaya ako po ay nananatili sa paggamit ng King James Version Amen. na nanggaling sa 1611 na inunang ginawa noong 1604 hanggang sa 1611. 7 taon na translate ito. Hindi lang biglang pumutok. Right. 1611 at nagkaroon po ng revisions, hindi sa doktrina kundi sa mga wordings. At itong hawak ko na dati ay 1611, itong hawak natin ngayon ay hango sa 1611. Ano na po ito? 1769 version. Yan po yung gamit natin ngayon. At ito yung salita ng Panginoon na na-preserve, naniniwala tayo Amen. sa preservation of the Word of God Amen. in English at saka sa mga dati nating salita. Ngayon, ang sasabihin ko sa inyo dito, another element of a triumphant church is that the church should know her focus. Amen? Amen. Focus. Ano yung focus natin? Anong sentro ng gawain natin? Of course, the Great Commission or the Final Commission. Right. Kasi yung first commission po ay binigay ni Jesus Christ in Matthew chapter 10 sa mga Hudyo lamang. Ngayon, in-expand po ito sa Matthew 28. Final commission po yan. Amen. Na sinuportahan sa Acts 1:8. That ye shall receive power and then ye shall, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ang local church, ang mission na wala ng Matthew 28:20 or Acts 1:8 ay wala na sa focus. Right. Wala na sa focus. At kung wala kang focus, wala kang malinaw na futuro or future. Amen? Amen. Kaya tayo po ay ang mga ginagamit ng Diyos sa mga kapanahunan na ito, na itaguyod ang kanyang kautusan sa Mateo 28:19-20, suportado ng Acts 1:8 na tayo ay witnesses. Huwag po nating ipaubaya sa mga saksi ng kulto ang pagpapangaral ng salita ng Diyos. Sa Isaiah, tinawag din ng mga Israelites na
Jehovah's Witnesses, hindi yung kulto. Sa New Testament, ang tawag din sa atin ay Jesus Witnesses. Amen? Amen. So, tayo ang may karapatan na itaguyod yung direksyon, yung adhikain na dapat natin palaganapin or palabuton or ipairal ang focus na ito. If we lose focus, mahukus-focus tayo ng demonyo. Right. That's the focus. That's the important part of these ingredients. These 7 ingredients, yung gitna, ang focus. Nakaupo na ba kayo minsan nung bata kayo? Nakatikim na ba kayo nagsiso? Merong side 1, merong side 2. At merong sa gitna. Walang umuupo sa gitna, di ba? Kasi yung umuupo sa gitna, baka maipit pa siya eh. O, kawawa naman. So, up, down. Up, down. Pero anong humahawak dito? Bakit kumikilos sila ng balanse? Bakit nakakakilos ng maayos? Or balance? Dahil sa fulcrum. Ang tawag dyan, fulcrum. Napakahalaga ang fulcrum sa siso. Nagbabalanse. Kung balang araw, ang direksyon ng iyong church ay nalilihis na, i-check nyo yung focus ninyo. I-check nyo. Amen? Baka napapariwaran na tayo o kayo para maganda ang takbo ng church. Mahalaga, i-check natin ang ating focus, ang ating spiritual vision. At ang vision na ito ay yung salita ng Diyos. For without vision, the people perish. Yung salita ng Diyos, vision yan. Yan ang magdadirect sa atin. At huwag kalilimutan ang Matthew 28:19-20. Maging ang Mark 16:15, John 20:21, maging ang Luke chapter 24, at saka Acts 1:8. Yan po ang mga i-adjust natin para ma-focus ang ating gawain. Hindi tayo mapariwara, hindi tayo ma-entangle sa affairs of this world na sinasabi sa 2 Timothy chapter 2. Importante yan. Now, punta po tayo sa panglima. At sa panglima, yes, meron tayong focus. Amen. Tayo ay ma-orient na turuan ng mga tao na ma-evangelize sila, at yung mga na-evangelize ay may ma-edify, teaching them all things, sabi. Okay? Kasama yung baptism doon, at yung ma-edify, ma-build up yan, ma-establish ng mga believers. Yan ang ating focus, at magaganap ito. Tignan po natin sa panglimang essential element or fundamental element. Ito po sa 1 Corinthians chapter 12. Binasa po natin yung verse 27. Ngayon naman po ay basahin natin sa verse 4. Chapter 12 and verse 4, 1 Corinthians. Now there are gifts or ally, but the same Spirit. And there are differences of administrations pagka-manage, no? But the same Lord, that's Christ. Then there are diversities of operations, pagkilos, but it is the same God, and that's the God the Father, which worketh all in all. Kita mo, as a saved person, kabilang ka na sa local church. Sinabihan ni Apostle Paul ang mga local church members sa Corinth na kayo ay naligtas, na kayo ay tinawag na saints, kayo ay binigyan ng spiritual gifts, at ang mga spiritual gifts na ito ay kaloob ng iisang Diyos, but in 3 persons, the Holy Spirit, Christ, and God the Father. At itong lahat na ito ay nagkakaisa sa pagtataguyod ng kanilang binigay sa iyo na alay upang gamitin mo ang iyong spiritual gift sa paglilingkod mo sa Panginoon through your local church. Anong element ito mga kapatid? Dapat makikita na bukod sa focus, alam natin, patutunguhan natin, pastors, and myself included, let's be sure that every member of our church has her or his function. Function. Sariling or individual what? Tasks or responsibilities. Amen? Hindi lang ito napupunta sa isang
pastor or sa deacons o may deacons or sa certain group lang. Dapat make sure na kumikilos ang bawat member ng iyong local church. Amen? Hindi tayo magkapare-pareho ng abilidad, pero pag pinagsama natin ang ating mga abilidad, alam mo ang prutas niyan ay isang kaluluwa na maligtas, mapatatag, at balang araw makasama sa atin sa paglilingkod. Amen. At sabi sa Ephesians chapter 4 and verse 12, binigyan po tayo ng instruction nito. Okay? Ephesians chapter 4 verse 12. Sabi ng bagong Kristiyano, sabi ng pastor, buksan natin ang ating Bible sa Ephesians. Sabi ng bagong Kristiyano, Ephesians, ayoko yan, Ephesians. Hindi po. Ephesians chapter 4 and verse 11, sabi dito, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. For, sabi niya sa verse 12, para, ano? The perfecting, para sa pagsasaayos, pagpapatatag, pagkukumplete of the saints, itong mga member, for the work of the ministry, para sa gawain, for the edifying. Edifying is to build up, okay? And of the body or the flock of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man or complete man or a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, and so forth and so on. Ang sinasabi dito, magsikilos tayo na ayon sa kaloob ng Diyos sa atin para tayo ay magkakaisa at maitatatag natin yung gawain at magpatatag ang ating mga kapatiran at lalong-lalo na ang pagkakaisa natin kay Kristo na siyang ulo ng ating simbahan. Amen? Amen. Naniniwala kayo? Amen. Parang sa tingin nyo parang hindi. Yan po, function. Ika-6. Punta po tayo sa John chapter 15. John chapter 15. Si Kristo nagsasalita po dito. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go forth, or go and bring forth fruit. And that your ano po? Fruit should remain, mapabilin. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Ito yung isang sangkap na gustong-gusto natin. Bunga! Fruit! Ng gawain. Amen? Bunga! Kasi kung walang bunga, ang ganda lang tignan, pero mas magandang tignan kung may bunga, at hindi lang mas magandang tignan, napapakinabangan pa! Nakakabusog pa! Nakakapagpasigla ng ating damdamin kung mayroon tayong nakikitang bunga ng ating pagpapagal, paghihirap, paglaban sa mga pagsubok, pagantos kapag tilaw. Pag nakita mo kahit iisa, pastor, ako yung inyong sinusundo isang araw nung ako'y bata pa. Kumusta na kayo, pastor? Sabi ng pastor, sino ka? Ako nga yung sinusundo mo noon. Alam mo, pastor, nakita ko lang itong church nyo ngayon. At nalalaglag yung signboard nyo. Meron akong welding shop, pastor, doon. Ako, bihira. Ayusin natin yan, pastor. Ha? Sabi ng pastor, ay, ganun. Totoo bang ikaw ay, nasusundo ko noon? Opo, pastor. Hindi ba't kung ikaw kung nasa kalagayan, magugos bumps ka, di ba? Ay, nagbunga rin pala yung aking paghihirap nung araw. Oh, Amen. sana ililibre ako sa welding nito. Sabi. Nilibre ka nga. Pagkatapos ng welding, pastor, yung anak kong babae, merong dyan, fast food. Oh,
sana ililibre din ako doon. Ayos, habang kumakain kayo, nagkukwentuhan kayo na, ayun, paano siya umasenso. Ayun, niyayaya mo, maging member. Kasi Kristiyano lang noon, hindi mo na-baptize eh. Yayain mo ba nang maging member para maging, kagamit-gamit siya sa simbahan. Hindi para user ka ng tao, kundi ipakita mo sa kanya, oy, biniles ka ng Panginoon, alam mo mas maganda. Yung mga pagkatao mo, magpagamit ka sa Diyos. Ang pag-aari mo, magpagamit ka sa Diyos, mas mabibless ka pa. Sabihin mo sa kanya. Amen? Huwag yung, ano bang meron ka? Ano bang meron ka? Pupuntahan natin. Nasa isip mo kung anong makuha mo eh. Hindi ganun. Right. Yun ang manggagamit. Pero sasabihin mo sa kanya, alam mo, ang ganda itong mga ginagawa mo. Pero, totoo bang naligtas ka noon? Opo. Nabaptize ka na? Hindi pa. Yun. Pasukan mo na. Lang turo ng obedience. Amen? Amen. So, pagkatapos noon ay, saan pa tayo pupunta? Sabi niya, Pastor, alam mo, may magandang sini sa kabila. Patay. Karnal pa. Di, joke lang yun. Sobrang imaginary illustration lang yun. Pero nangyayari po na hindi po natin maiwasan. Minsan may lalapit sa atin na magpapakilala at bunga pala sila ng pagpapagal mo nung araw. Amen. Amen. Kaya huwag tayo pong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayo manghina. Fear not, little flock. For it is the Father's pleasure to give you the kingdom. Dadagdagan niya ang iyong simbahan ng prutas, bunga. Meron kaming member sa Iloilo. Ang apelyido niya ay Mabunga. Pero ang saklap, ang buhay niya hindi mabunga. Kasi nag-backslide eh. And lastly, at habang naririnig niyo salitang lastly ay tuwang-tuwa kayo. Kung sinasabi ko po sa inyo, sa karamihan ng pastor dito, alam na po nila ito. Pero sa pagmamahal nila sa inyo mga members, dinala kayo rito para kayo naman po ay matuto. Amen? Para kung may matututunan kayo sa akin. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, is that right? It is required. Hindi to pag sinabing required, ito ay obligado. It is required in stewards, tagapamahala. Alam nyo ba, nung una, ground zero ka, ikaw may kasalanan, ako makasalanan, walang-wala tayo, pero nakilala natin ang Panginoon na save tayo, at ang tawag sa Bible sa taong na save, saint, santos, santo, kung marami, santos, kung mga babae, santas. Naging saint tayo. Amen. Ang karamihan sa isip natin nung hindi tayo ligtas at sa mga walang kaligtasan, ang iniisip nila na santo, yung simento at yung kahoy na nakaganito. Hindi po. Ang santo na matatawag ay yung niligtas ng Diyos. Amen? Amen. So pagkatapos, tinawag kang servant dahil naglilingkod ka. Servant. May ginagawa ka. Kaya yung kanta, Make Me a Servant, napakaganda yon. Pero nagiging, Make Me a Servant, di ba? Ang ganda, no? Pero kung tumalikod ka, Make me a serpent, haughty and proud. Nako, wala na. Right. Wala ka na sa focus. Right. Pero ang tama, Make me a servant, humble and meek. Amen? Amen. At meron binigay sa atin ng Panginoon na responsibilities, iniatang sa atin. Kaya tinatawag din po tayong stewards, tagapamahala. Right. Meron ibinigay ang Diyos sa atin na gift, meron binigay sa atin na talento or treasures, tayo ay tagapamahala ng mga bagay na yan. Kaya tinawag na stewards tayo. At sabi dito, maging tapat kayo. Required yan.
Marami pong mga Kristiyano, sinasayang ang oras, sinasayang ang abilidad dahil sa pagbabackslide at pagiging unfaithful. Hindi na napapakinabangan ng Diyos sa kanyang flock or sa kanyang body. At huling verse, ito po, Revelation chapter 2 and verse 10. Si Kristo nagsasalita po rito. Kung mapansin nyo po, siya po ang nagsasalita at kung may red letter Bible kayo, makita po naman na pag red letter, yan po yung sinasabi, yung itong mismong mga lumabas sa bibig ng Panginoon. Chapter 2 and verse 10, sabi po, kukunin po natin yung isang one of those things which thou shalt suffer. Fear none. Fear none of those things that will be trials for you. Amen? Amen. And it says, behold, the devil shall cast some of you into prison. Maaring physical ito, literal. Okay? That ye may be tried, and ye shall have tribulation. Matinding word yan, sa mabigat. Mas mabigat sa trial. 10 days, may panahon na kayo ay masusubukan. Pero anong sabi dito? Be thou, what? Faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Sinong nagsasalita? Si Kristo. Sinong kinakausap? Suno sa verse 1, unto the angel of the church of Ephesus. In our time, unto the angel of the church of Living Word. Unto the angel of the church of CBBC. Unto the angel of the church of BBCI Molo. Unto the angel of the church of saan po kayong church? Bethany. Betadine? Bitan. Maraming nasusugatan dyan kung Betadine. Bitan eh. Betadine Baptist Church. Bitan eh. Maraming nasusugatan. Lahat po tayo sinabihan dito na magpaka matapat po tayo. In other words, the final element of a triumphant church is faithfulness. Amen? Is faithfulness. At ang kakontra ng faithfulness, alam niyo po, fame or sa pagiging sikat. Yan po ang hinahangad ng iba, magiging sikat. At dahil sa gusto ng maging sikat, lumayo sa kalooban ng Panginoong Diyos, isang araw sa kalsada, sikat siya. Sikat siya, nakahandusay siya, sinisikatan ng araw. Kasi sinaksak. Nag-backslide eh. So nasayang. Pero yung tapat, kahit maraming hindi, maraming iyak. Pero alam niya, one of these days, there will be no more tears in heaven. Faithfulness. So, sa ating pagsasara, alalahanin po natin yung tatlong kapahayagan ng Diyos, ng iisang Diyos. Pag tayo ay natitempt na manghina, tatalikod, at bibigay na. At manglulupasay, lupasay na. Tandaan natin, merong tayong banal na espiritu sa atin na nagsisilbi na fuel ng ating buhay. Amen? Amen. Tandaan natin na si Kristo, the Son of God, ang ating pundasyon. Amen? Amen. At ang tandaan natin, ang Diyos Ama, siya ang ating dakilang force na nanggagaling sa itaas. All three combined together will make you a triumphant church. Amen? Amen. Make one Christian a triumphant believer. So sa ating pagsusuma, the fundamental elements of a triumphant church, number 1, number 1, cappuccino. Number 3, Foundation. puto 50, 80. Number 3, Number 1, foundation. ako natutuwa sa mga nag-take notes. Foundation. Natutuwa ako yan.
Sabi niya, Amen. Pagkatapos ng service, Pastor, na bless ako sa yung message. Ay, ganun ba? Amen, sister. Okay, sister. Tapos nahulog yung listahan, yung outline. Yung outline niya. Sabi ng pastor, ako nang pupulot. Sabi ng sister, ako na, inaunahan ka ng pastor. Nakuha yung listahan. Sabi ng pastor, 1 kilong asukal, 2 kilong yung nang nagsulat eh. Ang title, papalingkihin ko mamaya. 1 bitchin. Hay. Sabi ng pastor para hindi mapaya. Ang ganda talaga ng outline mo. Pupunta ako sa inyong bahay mamaya, makikikain. Amen! Okay po. Nawala talo kita. Foundation, Foundation. flock, family, focus, function, fruit, and faithfulness. Kahit anong mangyari, pag faithful ang tao, magtatagumpay yan. Amen. In other words, Function. meron tayong katotohanan. Amen? Ang gawain dapat may katotohanan, may katapatan, at higit sa lahat may katuturan. Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, Panginoon namin, aming sinasamba at aming binibigyan ng halaga sa aming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iglesyang inyo kami ibinilang, inilagay para kami ay kumilos ayon sa iyong kalooban. Patawad o Diyos sa mga oras, mga sandali, mga panahon na kami ay umatras, nakasala, nawala sa iyong radar, or nawala sa komunikasyon. O Diyos, salamat sa iyong dakila mong katapatan. Lord, marami pong mga bagay ang gustong sumira sa aming pagiging matapat. Ang inyo nalang kalakasan, ang presensya ng banal na Espiritu at ang salvation na nasa amin at ang iyong paggabay, Panginoon Diyos, ang aming sinasaligan or inaasahan na makatulong sa amin. Panginoong Diyos, bawat iglesia na represented sa meeting na ito, sa service na ito, ayo pong patatagin, tulungan niyo po ang kapwa ko pastor, maging sa aming simbahan, kami mga pastor, O Lord, ilayo niyo ko kami sa mga bagay na nakaka-sidetrack sa aming pamumuno or pagiging shepherd. I pray, Lord, that you will bless this invitation. However, O Lord, you will lead this through the host pastor, Pastor Leonidas, as he comes here to the pulpit. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Pastor Florencio, if you are here, will you please come? Pastor, marami pong salamat. Okay, pabiling sa pagluko sa ating mga ulo, yung sa mga mata.